Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Adrian Deao. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At sa ating unang balita, pinangunahan ni Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, ang closing ceremony ng Basic Internal Security Operation Course sa Camp Oscar M. Florendo, Parian City of San Fernando, La Union. Ang magandang balita mula kay Police Staff Sergeant John Del Supremo. Pinangunahan ni Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, ang closing ceremony ng Basic Internal Security Operation Course bilang presiding officer ng nasabing programa. Umabot sa 87 mga kalahok mula sa Regional Mobile Force Battalion 1 at sa 4 na Police Provincial Offices ng rehiyon ang matagumpay na nakapagtapos ng naturang kurso na layuning mapataas ang kakayahan sa operasyon at kasanayan sa internal security ng mga tauhan ng Philippine National Police. Sa kanyang keynote address, pinuri ni Police Brigadier General Reyes ang mga nagtapos sa kanilang dedikasyon, pagtsatsaga at sakripisyo upang makumpleto ang mahigpit na pagsasanay. Aniya, ang mga kasanayang kanilang natutunan ay magsisilbing mahalagang sandigan sa pagpapatatag ng operational readiness ng PRO1 sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Ang seremonya ay patuloy na pagsisikap ng PRO1 na makapaghubog ng mga disiplinado, may kakayahan at mission ready ng mga pulis na tunay na naglilingkod ng may karangalan, katarungan at malasakit sa bayan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant John Del Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa Staff Sergeant Supremo, Women's Support Network at Officers Ladies Club, Cagayan Chapter, katuwang sa pamamahagi ng relief operation sa mga nasalanta ng Bagyong Uwan sa Tuguegarao City, Cagayan. Tinutukan niya ni Patrolman Lenny Lorenzo. Dahil sa nagdaang Bagyong Uwan, kabilang ang Tuguegarao City sa mga labis na naapektuhan ng dahilan upang maraming pamilya ang mangailangan ng agarang tulong at suporta. Pinangunahan ni Miss Mary Ann Awingan, may-ari ng Pepper Lunch, Yaw-Yaw at Southern Grind Bistro, sa pakikipagtulungan ng Women's Support Network, sa pangunguna naman ni Mrs. Regina Angulwan, Advisor at Officers Ladies Club, Cagayan Police Provincial Office Chapter OLC, ang pamamahagi ng iba't ibang ayuda sa Barangay Balsain East, Tuguegarao City noong ika-13 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Nakiisa rin sa aktibidad sina Police Captain Sheila Joy Fronda, Chief PIO, Police Captain Mary Jane Carodan, Chief FJ God, at ang mga barangay opisyal ng Balsain East. Nasa kabuoang 68
pamilyang benepisyaryo ang tumanggap ng bigas at grocery packs bilang agarang tulong. Bukod dito na bahagi rin si Miss Mary Ann Awingan ng cash assistance sa mahigit 50 batang residente bilang bahagi ng kanyang personal na inisyatiba upang maghatid ng ginhawa at saya sa mga kabataan. Patuloy ang pagpapatupad ng mga makataong inisyatiba ng WSN at ang OLC Cagayan Chapter upang matulungan ang mga pamilyang higit na nangangailangan. Isang patunay ng buhay na diwa ng bagong Pilipinas na nakasentro sa malasakit, pagkakaisa at bayanihan para sa komunidad. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Leni Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Lorenzo. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. personal na bumisita sa Catanduanes at nagpaabot ng tulong at suporta sa mga nabiktima ng Bagyong Juan. Patrolwoman Vanessa Sol, ibalita mo. Bisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Catanduanes upang kumustahin ang mga residenteng matinding naapektuhan ng Super Typhoon Uwan at tiyaking tuloy-tuloy ang ibinibigay na tulong ng pamahalaan. Sa mga pinuntahan ng Pangulo ang Barangay Tubli sa bayan ng Karamoran, isa sa mga lugar na matinding sinalanta ng storm surge. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 161 kabahayan ang tuluyang nasira habang 367 ang bahagyang napinsala. Sa Tubli Elementary School na nagsisilbing evacuation center, personal na niyang inalam ang kondisyon ng mga evacuees. Kasabay ng pagbisita na mahagi ang Department of Social Welfare and Development ng Family Food Packs at nagsagawa ng payout, 10,000 para sa mga pamilyang may totally damaged houses at 5,000 naman para sa partially damaged. Naging emosyonal naman si Punong Barangay Maria F. Palero sa pagdating ng Pangulo na nagpasalamat sa pagkakataong maiparating ng personal ang pangangailangan ng kanilang komunidad. Patuloy namang tiniyak ng Malacanang na hindi iiwan ang mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Uwan hanggang sila ay tuluyang makabangon. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Sol. Halos kalahating milyong pisong halaga ng inihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang matagumpay na anti-illegal drug operation sa Cebu City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Flora May Azares. Nasakote ng Cebu City PNP ang halos 500,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang high-value individual sa isinagawang buy-bust operation ng operatiba sa sitio Neville Hills, Barangay Busay, Cebu City, noong 12 ng Nobyembre ng taong kasalukuyan. Ayon kay Police Major Eric C. Gingoyon, Station Commander ng Police Station 4 Cebu City Police Office, bandang alas 11:06 ng gabi nang ikinasa ng mga otoridad ang buy-bust operation na nagresulta sa pagkaaresto ng HVI na suspect na si alias Paner, 35 anyos, na residente ng naturang lugar. Nasabat mula sa suspect ang 5 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 65 gramo at may standard drug price na 442,000 pesos, buy-bust money at isang sling bag. Samantala, kasalukuyang nakapiit sa Mabolo Police Station 4 ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ng mga kapulisan ay patunay lamang ng kanilang dedikasyon upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng ating komunidad para sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Cebu City, ako ay inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At sa ating huling balita, isang lalaki ang sugatan matapos tambangan ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa Maguindanao del Norte. Magbabalita dyan si Patrolwoman Judy Ann Alibo. Isang lalaki
matapos tambangan ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa Barangay Road, Dato Faisal, Limbo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nito lamang 12 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si alias Amir, 26 anyos, residente ng Rosary Heights 3, Cotabato City. Ayon sa ulat ng Sultan Kudarat Municipal Police Station, minamaneho umano ng biktima ang isang Toyota Hilux pickup nang bigla siyang tinambangan at pinaulanan ng bala ng mga sospek. Agad namang tumakas ang mga sospek matapos isagawa ang pamamaril. Maswerteng nakaligtas ang biktima at nagtamo lamang ito ng sugat mula sa tama ng bala ng baril. Sa isinagawang investigasyon ng naturang istasyon, 17 basyo ang na-recover sa pinangyarihan ng krimen. Patuloy naman ang isinasagawang hot pursuit operation at investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek at ang motibo sa likod ng pamamaril. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Alibo. At mga ka-PNN, 41 days na lang, Pasko na. At sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa panguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Adrian Dayao. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.